Teroristang grupong ISIS tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na mananaig sa bansa. We ask for a 50 billion budget over the next 3 years para suportahan yung project. On the contrary, nabawakan pa yung budget ng PA. So talagang yun talagang dahilan. Kakulangan sa budget dahilan kung bakit hindi pa naaabot ng Pilipinas ang rice self-sufficiency. Presyo ng ilang bilihin sa Maynila hindi pasok sa suggested retail price ng Department of Trade and Industry. Labor Department planong muling magpatupad ng deployment ban sa Libya. Delegado ng Pilipinas sa Thailand International Mathematical Olympiad humakot ng medalya. Magandang tanghali. Hindi nahahayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling manaig ang teroristang grupong ISIS sa alinmang bahagi ng bansa. Mula sa Malacanang, nasa telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng balita. Yes, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor, dahil sa patuloy na pagtugis ng militar sa grupong Abu Sayyaf na isang ISIS-inspired terrorist group, malapit nang masugpo ang violent extremism sa bansa. Ito ang paniniwala ni Pangulong Duterte at hindi na makapananaig pang muli ang ISIS sa anumang dako ng Pilipinas. Matatandaang nakubkob ang Marawi City ng 5 buwan noong taong 2017 na mga Islamic State-linked militants dahilan upang masalanta ang syudad. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag nang dumalaw ito sa Hulo-Sulu kahapon sa alinsabay ng paggunita sa araw ng Kagitingan. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Duterte. I am especially pleased with our military's recent accomplishments against the Abu Sayyaf group. Your efforts have brought us even closer to our ultimate objective of totally crushing the violent extremism at its roots. With this, I can confidently declare that ISIS will never gain foothold anywhere in the Philippines. Patuloy naman tiniyak ng punong ehekutibo ang ayuda ng pamahalaan para sa mga sundalo. Ipagpapatuloy din anya sa ilalim ng kanyang administrasyon ang modernisasyon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Bukod dito, nagpahiwatig din si Pangulong Duterte na muli siyang magtatalaga ng mga dating military officials sa pwesto. Itinanggi naman ng Pangulo na pinalalakas niya ang sarili sa militar. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Ipinahayag ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang dahilan kung bakit hindi pa maabot ng Pilipinas ang target nitong rice self-sufficiency. Narito ang ulat ni Ray Pelayo. Ayon sa Pangulo, sa personal nilang pag-uusap ni Agriculture Secretary Manny Piñol, nangako raw ang kalihim na hindi lang rice self-sufficiency kundi maaari pa tayong mag-export ng bigas. Kinantsawa ng Pangulo si Piñol sa isang event sa Palawan dahil di umano umabot sa pangako nitong target. Tapa ito, Pinyol. Bago pa kami. Alam mo kung nakilala ko yan eh. Sabi niya, Mr. President, I guarantee, English po kining yan eh, that maybe if we can start immediately, at the end of this year, I can predict that we will be a rice exporting country. Tapos tinginan lahat ng bingbong. Tapos Sani Dominguez, naging agriculture secretary ni Coren. Sabi niya, hangin yan. Ayon naman sa kalihim, sadyang mapagbiro lamang ang Pangulo. Alam mo naman, Presidente, nangangandiw yun eh. Ako, nasanay na naman ako sa ganyan. Of course, pag hindi mo kabisado, medyo masasaktan ka. Pero ako, I've learned to live with it. No? Mm-hmm. Yung kandiyaw niya na hindi tayo maging rice sufficient. I don't want to argue with the President. No? Basta kami samahan lang. Niloloko niya lang si Secretary Piñol. Ibig sabihin, nagyabang lang siya, no? Na hindi na... So, seryoso siya na nagyabang lang. Nagyabang. But it's not a joke. Joke. Hindi kasama rin yun sa joke. Ayon sa opisyal, sa umpisa pa lamang ng termino ng administrasyon
ay naniniwala itong maaabot ng bansa ang kasapatan sa bigas basta mabuhusan lamang ng pondo ang mga pangunahing pangangailangan sa pagsasaka. Subalit hindi anya naibigay ang 50 bilyong pisong pondong hinihingi nito. We ask for a 80 billion budget over the next 3 years para suportahan yung project. On the contrary, nabawasan pa yung budget ng DA. So talagang yun talagang dahilan. Sa ngayon ay 93% na ang ating kakayanan pero target ng kalihim na umabot sa 96% sa taong 2020 ang ating rice self-sufficiency. Ayon sa kalihim, binabaan niya ang target dahil inaasahan na luluwag ngayon ang importasyon ng bigas bunsod ng pagsasabatas ng rice tariffication law na una pa lamang ay kanya nang tinutulan. Kulang man sa budget, gumagawa na lamang ng paraan ng kalihim sa pamamagitan ng ugnayan at tulong sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga loan at paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng solar irrigation system. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Nag-inspeksyon ang Department of Trade sa ilang pamilihan sa lungsod ng Maynila at natuklasan na ibinebenta ang asukal at manok na sa mas mataas na presyo. Mula sa Maynila, nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Go ahead, Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Muling nag-ikot sa isang palengke at supermarket ang mga tauhan ng Department of Trade and Industry dito sa lungsod ng Maynila kanina upang kamustahin ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Ayon nga sa DTI, karamihan sa mga produkto ay wala namang paggalaw sa presyo, maliban na sa ilang tindahan na natuklasang nagbebenta ng mas mataas na presyo ng manok at asukal. Unang pinuntahan ng DTI ang Sampaloc Market, kung saan isang tindera ang sinita dahil ibinibenta nito ang manok sa halagang 135 hanggang 160 pesos ang kada kilo, gayong 120 pesos lamang ang tamang bentahan. Pinunari ng DTI ang isang kilalang supermarket dahil sa mataas na bentahan nito ng asukal. Batay sa suggested retail price o SRP, nasa 50 pesos ang kada kilo ng puting asukal habang 45 per kilo naman sa brown sugar. Pero sa pinuntahang supermarket ng DTI, natuklasan na ibinibenta nila ang puting asukal ng 57 pesos ang kada kilo habang 49 pesos and 50 centavos ang brown sugar. Pinagsabihan ito ni DTI Undersecretary for Consumer Protection Ruth Castelo na ayusin at ibenta ito sa mga mamimili sa tamang presyo. Sakaling hindi pa rin sumunod ang mga ito, saka muling babalikan ng DTI upang isyuhan ng notice of violation. Samantala, nananatili naman sa 210 hanggang 230 pesos ang kada kilo ng karneng baboy sa naturang palengke, habang ang mga gulay wala ring paggalaw sa presyo. 70 pesos ang kada kilo ng ampalaya, habang 60 pesos per kilo naman sa talong. 50 pesos ang repolyo at pechay, habang 60 pesos sa patatas at 80 pesos sa carrot. Ang tilapia nasa 100 piso ang kada kilo, habang 140 pesos naman ang per kilo ng bangus at galunggong. Mamayang hapon, Flor, ay magsasagawa ng pagpupulong ang National Price Coordinating Council kung saan inaasahan na ia-anunsyo ang pagbabago sa presyo ng ilang produkto. Imbitado rin sa pagpupulong na yan ang mga opisyal ng Pag-asa at Department of Agriculture upang pag-usapan kung may posible nga bang epekto sa presyo ng mga produkto itong lumalalang epekto ng El Nino sa bansa. Flor? Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, nagulat mula sa Maynila. Nag-deploy ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa iba't ibang lansangan para sa darating na long holiday. Narito ang ulat ni Leia Ilagan. Ngayong nagsimula na ang summer vacation, marami ang uuwi sa probinsya at pupunta sa mga kilalang pasyalan at resort sa bansa. Sa mga panahong ito, marami ang naitatalang aksidente sa lansangan ang PNP Highway Patrol Group. Noong buwan ng Abril hanggang Hunyo 2017, nakapagtala ng 8,279 na aksidente ang HPG sa buong bansa. Bumaba naman ito ng halos 70% noong 2018 ng kaparehong buwan kung saan nakapagtala lamang ang HPG ng 2,705 na aksidente sa lansangan. Ayon kay HPG spokesperson, Police Lieutenant Colonel Richie Claraval, human error ang pangunahing sanhi ng aksidente sa kalsada, kabilang dito ang hindi tamang pag-overtake, maling pagliko, overloading, pagmamaneho ng lasing o nakainom, at paggamit ng cellphone sa pagmamaneho. Overspeeding po, yung mga nakamotorsiklo po na hindi po nag-iingat, doon po madalas.
Bukod sa pagmamaneho ng lasing, mahigpit ding ipinagbabawal sa ilalim ng Anti-Distracted Driving Law ang paggamit ng cellular phone habang nagmamaneho. Paalala ng PNP, ugaliing i-check ang blow baguettes o ang battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tire at self o ang sarili bago bumiyahe. Samantala, i-deploy na rin ng HPG ang kanilang mga tauhan sa mga pangunahing lansangan at sa mga police assistance centers sa mga bus terminal. Lagay din tayo ng mga tent sa mga strategic areas. Dagdag ni Claraval, regular na nagsasagawa ang HPG ng inspeksyon sa mga terminal ng bus, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency na nagsasagawa naman ng random drug test sa mga driver at konduktor ng bus. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Mainit na naman ang panahon at may posibilidad ng isang tao ay mahati-stroke na maaaring ikamatay kung hindi maagapan. At paano ba maiwasan ang heat stroke o ang heat stroke? Narito ang report ni Mon Hokson. Ang init-init, sobra. Kaya, sobrang init. Napakainit! Halos lahat siguro tayo, ito ang daing ngayong panahon ng tag-init. At kapag mainit ang panahon, kaakibat nito ay ang panganib ng tinatawag na heat stroke. Ang heat stroke ay isang karamdaman kung saan lubhang tumataas ang temperatura ng katawan na hindi na kayang pawiin ng pagpapawis dahil sa dehydration o kakulangan ng tubig sa katawan. Delikadong sitwasyon ng heat stroke na maaring mauwi sa kamatayan kung hindi maaagapan. Narito ang ilan sa mga tips para makaiwas sa heat stroke. Ang una, uminom ng maraming tubig upang mapanatiling hydrated ang katawan. Iwasang uminom ng tsaa, kape at alak dahil mabilis itong makapagpauhaw. Magsuot ng maluluwag, manipis at brightly colored na mga damit na gawa sa light materials. Iwasan ang dark colored na damit dahil nakaka-absorb ito ng init kaya mas mainit ito isuot. Gumamit ng sombrero, payong at iba pang pananggalang sa init kung lalabas upang makaiwas sa direktang exposure sa araw. Limitahan rin na magbilad sa araw hanggat maaari. Iwasan ang mabibigat na trabaho o aktibidad kapag mainit ang panahon upang makaiwas sa dehydration. Kung hindi naman maiiwasan, gawin sa umaga o di kaya sa gabi ang mabigat na gawain at pag-ehersisyo kung saan malamig na ang panahon. Kung may extra budget naman, maaring bumili ng mga gadget o kasangkapan para malamigan. May mabibiling maliit na electric fan na hindi na kailangan ng baterya. Gamitan mo lamang ng iyong kamay para umandar ito. Mayroon namang electric fan na pwedeng isaksak gamit ang USB, pwede sa cellphone. At mayroon namang dikuryente na pwede mong isabit kahit saan basta't mayroon kang sasaksakan. Kung nais naman makapagtipid, pwedeng mag-imbento ng alternatibo upang malamigan kahit papaano. Pwedeng gumawa ng homemade aircon gamit ang plastic bottles gaya nito. Isabit lamang sa likuran ng electric fan at lagyan ng yelo at may instant aircon ka na. Pwede rin gumamit ng isang malaking container, butasan lamang para sa lalabasan ng lamig. Lagyan ng maliliit na exhaust fan at syempre huwag kalilimutan ng yelo. Pero pinaka-the best pa rin ang pamaypay na maaari mong madala at magamit kahit saan. Sa init ng panahon ngayon, kailangan gawin natin ang lahat ng paraan para makaiwas tayo sa heat stroke. Sabi nga nila, mas mabuti nang mag-ingat kaysa magsisi bandang huli. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Humakot ng medalya ang Philippine team sa katatapos lamang na Thailand International Mathematical Olympiad 2019 na ginanap sa Phuket, Thailand. Narito ang report ni Chariz Longbowen. Hindi talaga matatawaran ang galing ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Mapa beauty pageant, sports, entertainment at kung ano-ano pa. At nito lamang nakalipas na araw, nagkamit ng iba't ibang awards ang mga kinatawan ng Pilipinas sa katatapos na Thailand International Mathematical Olympiad o TIMO 2019 na isinagawa sa Phuket noong April 5 to 8. Nakipagtagisan ng galing at talino sa final round ng international competition ang Philippine delegates. Hindi sila nagpadaig sa mga nakatunggali mula sa 21 bansa na nag-qualify sa TIMO Heat Round 2018 to 2019 na ginanap noong October 20, 2018.
Sa competition proper ay kumuha ang participants na mula kindergarten hanggang senior secondary levels ng written exam sa 5 mathematical topics. Ang logical thinking, arithmetic or algebra, number theory, geometry, at combinatorics. Sa resulta ng TIMO 2019 final round ay nakakuha ang Pilipinas ng 28 merit, 57 bronze, 41 silver at 39 gold medals. Lubos naman ang pasasalamat ng ilang participants sa kanilang nakuhang mga award. And I'm so thankful that our teachers extend their time to learn about math, that we can go to TIMO. I'm so thankful for our parents who supported us throughout the competition. Nasungkit din ng Pilipinas ang isang second runner-up, 3 first runner-up, 2 champion at 1 World Star Award. Lahat ng awardees sa TIMO 2019 ay lalaban sa Hong Kong International Mathematical Olympiad sa August 30 hanggang September 2, kung saan ang magiging gold awardees ay lalaban sa World International Mathematical Olympiad sa December 27 to 30 sa Tokyo, Japan. Charisse Longbowen, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. Nagprotesta sa harap ng Supreme Court sa Baguio City ang mga taga-suporta ni dating Senador Bongbong Marcos upang hingin ang resolusyon kaugnay sa inihain nitong protesta laban sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo. Mula sa Baguio City, may report si Mai Bermudez live. Yes, Mai! Floor, tahimik na nagsagawa ng protesta ang mga taga-suporta mula sa norte ni dating Senador Bongbong Marcos dito sa tapat ng Korte Suprema upang umapela sa Presidential Electoral Tribunal o PET para maresolusyonan na ang Vice Presidential poll protest na inihain nito laban kay Vice President Leni Robredo. Bitbit ng ilang mga supporters ang kani-kanilang mga placards at may mga katakda tulad ng "We believe in our justice system, please help us SC, #1000 days, nasa kamay nito, boto ng Pilipino." Higit 1,000 araw na mula nang ihain ni Marcos ang kanyang protesta kung saan tinutulan nito ang pagkapanalo ni sa Vice Presidential race na si VP Leni Robredo. Ayon sa mga taga-suporta ni Marcos, malapit na ang May 13, 2019 elections kaya't bago pa makapaghalal ng mga susunod na lider ng bansa ay kailangan ng madaliin ng PET ang pagdedesisyon sa kung sino ang nanalo sa naturang halalan. Nagpapatuloy ang revision of ballots sa 3 pilot provinces na tinukoy ni Marcos sa kanyang protesta, partikular na sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental. Kasalukuyan pa ring nakabinbin sa PET ang hiling ni Marcos na ipawalang bisa naman ang mga boto sa 3 ARMM provinces dahil sa umano'y anomalyang nangyari doon noong nakaraang halalan. Yan muna ang latest live. Balik sa floor. Maraming salamat sa iyo, Mai Bermudez, nagulat mula sa Baguio City. Plano ng Department of Labor and Employment na muling magpatupad ng deployment ban sa Libya kasunod ng tensyon sa naturang bansa. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, hinihintay na lang nila ang formal na abiso mula sa Department of Foreign Affairs kaugnay sa pagtataas ng alert level doon. Oras anya na makumpirma nila na nasa alert level, ay maglalabas na sila ng board resolution na magbabawal sa pagpapadala ng mga Filipino workers sa Libya. Ipinahayag ng Department of Transportation na suspendido ang biyahe ng LRT-1 simula April 18 hanggang 21. Pansamantalang hindi bibiyahe ang mga tren upang bigyang daan ang long holiday. Babalik sa normal ang operasyon ng LRT-1 pagsapit ng April 22 araw ng Lunes. Fresh graduate at excited ka na ba na makahanap ng iyong unang trabaho? Ayon sa isang job hiring at career site, may mga bagay kang dapat tandaan upang magustuhan ng isang employer. Narito ang ulat ni Joan Nano. Ngayong nakapagtapos na sa kursong Broadcast Communication ang 23 anyos na si Janelle Barba. Sunod na malaking hamon sa kanya ang makahanap ng trabaho. Panganay sa 3 magkakapatid si Janelle at tanging ang kanyang nanay lamang ang kumakayod para sa kanilang pamilya. Sila yung nagpaaral sa akin,
And dapat magpa-payback tayo sa kanila. Okay lang magpahinga pero isipin mo din na graduate ka na, dapat may responsibilidad ka na sa family mo. At dahil batid niya ang malaking responsibilidad sa pamilya, ngayon pa lamang ay inumpisa na niyang maghanap ng mapapasukang trabaho. Bilang isang fresh graduate, hindi madali na agad na matanggap sa isang trabaho. Bagaman may mga kumpanyang tumatanggap ng mga fresh graduate, marami rin ang naghahanap ng mayroon ng experience o karanasan sa isang trabaho. Pero ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan ng isang bagong graduate na mag-a-apply sa isang kumpanya? Ayon sa isang artikulo ng Job Street, ang nangungunang job hiring at career site sa bansa, importante na hanapin ang trabaho na batay sa gusto mong ginagawa. Ayusin ang resume at tiyaking nakalagay dito ang mahalagang detalye na dapat malaman ng employer. Mas praktikal din nila kung mag-a-apply online dahil mas maraming kumpanya ang maaari mong padalhan ng resume. Pinaka-importante rin sa mga aplikante ang attitude o pag-uugali sa trabaho. Mahalagang tandaan na dapat dumating sa oras ng itinakdang interview ng kumpanya. Iwasan rin ang pagpo-post sa social media ng mga hindi angkop na bagay na maaaring makita ng employer sakaling mag-background check. Hinahanap rin ng mga employer sa mga aplikante ang pagkakaroon ng sariling brand, kaya't importanteng maipakita sa kanila ang espesyal mong katangian o talento para sa posisyon na gusto mong pasukan. Para kay Janelle, hindi importante kung malaki o maliit ang kanyang sasahurin. Mas mahalaga niya ay magamit niya at hindi masayang ang mga bagay na kanyang natutunan sa ilang taong pagsusumikap upang makapagtapos ng pag-aaral. Para ma-apply ko po yung mga natutunan ko, syempre, sayang naman po kung hindi ko ma-apply. Mas maganda talaga kung yung experience mo is magbe-benefit sa'yo in the future. Joanna Nano, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. Heavy rains killed at least 10 people and left a trail of destruction in Rio de Janeiro on Tuesday, raising questions about the city's preparedness to deal with recurring extreme weather. Crestor Fugaban has the story. Torrential rains lashed Rio de Janeiro on Tuesday, April 9, killing at least 10 people and sowing chaos in Brazil's second-largest city, which declared a state of emergency after a storm the mayor described as absolutely abnormal. The rains began around Monday evening, April 8, and had not let up by midday Tuesday, with a heavy downpour forecast through the end of the day. Some parts of the city got more than 21 centimeters or 8 inches of rain within 4 hours, according to the mayor's office. That is 3 times the monthly average rainfall for April. Emergency services went into action across the city to rescue people trapped in cars and out on the streets. Rio streets were quieter than usual on Tuesday as nearly all schools shut and people worked from home to avoid the risk of being trapped at work. The storm was the second major one to batter Rio in 2 months. A violent tempest that hit the city in February killed at least 7 people. Crestor Fugaban, UNTV News and Rescue. Both Prime Minister Benjamin Netanyahu and his challenger, former General Benny Gantz, declared victory in Israel's election after a hard-fought race that underlined Israel's right-ward drift and tested voters' tolerance for a leader facing corruption allegations. James Buntuyan reports. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Benny Gantz, an ex-general and leader of a centrist party, both claimed victory on Tuesday night in the closely fought election race, despite exit polls showing no clear winner. At 10 p.m. local time, after ballots were closed, the country's 3 main TV stations released exit polls but showed contradicting results. Gantz, Israel's former chief of forces and the leader of the Blue and White Party, claimed victory over the country's long-serving incumbent prime minister. Gantz's statement followed an exit poll on Channel 12 TV News, Israel's highest-rating TV station, which showed he has won 37 seats, while Netanyahu lags behind with 33 seats. Gantz said that the Israeli people have spoken in the election and there are clear winners and losers. Bibi lost big time. Netanyahu also claimed victory, saying the overall number of seats won by the right-wing bloc was larger.
He based his statement on results of two other major TV stations' exit polls showing Netanyahu and Gantz parties were tied and right-wing bloc won 8 to 12 seats more than the left-centrist bloc. Netanyahu said that the right-wing bloc won a clear victory. He thanked his voters and said that as soon as tonight, he will begin working on forming a right-wing government with natural potential partners. In the Israeli system, a governing coalition needs at least 61 seats in the 120-seat the Knesset parliament. No single Israeli party has ever won enough seats to form a government, and all governments have been coalitions of several parties. Netanyahu is seeking a fifth term in office. Gantz has been the toughest challenger to his consecutive 10-year-long ruling. The results of the election will determine Netanyahu's political future as he is facing serious corruption allegations and a possible indictment. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Only 7 minutes could be enough for a Zambian painter to start and finish an oil painting, a feat that dozens gathered to see for themselves at World Art Dubai. Clarence Shaughnessy reports. Victor Sitali, 29, is a hearing-impaired artist who moved with his family in 2006 to Dubai, where his talent for art was discovered. The part-time graphic designer paints on the side and mainly works with oil paint and acrylic on canvas. The brother of 3 boys was not born deaf, but he lost his hearing gradually in his early years, his mother Dorothy Sitali said while standing by his side at the art fair in Dubai. Sitali's mother said it was lucky for them that they came to Dubai, where trial and error revealed her son's painting skills. The Zambian artist attended the Dubai Center for Special Needs, where he met his mentor, Gulshan Kabaran. The mentor introduced him to Mawaheb from Beautiful People, a Dubai-based art studio for adults with special needs. She continues to manage the artist's work and also helps translate his signing. Sitali went on to attend Mawaheb from 2011 to 2014 before joining the SAE Institute in Dubai and graduating with a degree in graphic design. During his time at Mawaheb and while showcasing some of his work at a Mawaheb exhibition in Dubai, Sitali met renowned artist Trevor Wah. Wah invited the Zambian twice to the United Kingdom in 2012 and 2013 to attend a month-long course on art techniques. Sitali still attends refresher courses provided by Wah, who visits Dubai annually. The painter's artwork has gone on display in the UAE, but has also traveled to art communities overseas in the Netherlands and Ireland. He was granted the Best Artist and Highly Recommended awards at the first annual Ras Al Khaimah Fine Arts Festival. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue. 25-year-old Biwar Abdullah is popular in northern Iraq's Soran region due to his striking resemblance to Portugal's soccer captain Cristiano Ronaldo. Nina Emilio has the story. An amateur soccer player in northern Iraq enjoys the attention of a celebrity thanks to his resemblance to Portugal captain Cristiano Ronaldo. However, unlike the Juventus star, 25-year-old Biwar Abdullah does not play for a top club in Europe. Instead, he earns his living working in construction. I'm a young man from the city of Soran. I look like the Portuguese football player Cristiano Ronaldo. A lot of people tell me that I look like Cristiano, apart from whether I'm an Arab, Kurdish or foreigner. The important thing is that I meet him one day. Abdullah comes from a poor family in Soran, a city 110 kilometers away from Erbil, near the Iraq-Iran border. His father is a retired fighter from the Peshmerga Kurdish forces. Abdullah had to give up on full-time education at the age of 7 because of the economic hardships faced by his family. He is a popular figure in the area, often stopping to pose for selfies with people in the streets. Biwar has a lot of fans and we are very happy for that. People love him very much, especially residents of Soran. Honestly, he visits the shop every week to buy sports equipment and we help him. Abdullah hopes to meet Ronaldo, who plays thousands of miles away in Italy's Serie A. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon.
Umagaw pansin ang performance ng dalawang Filipino ballet dancers sa isang pagtatanghal sa Hong Kong. Narito ang report ni Ferdy Petalio. Kilala ang mga Pilipino sa husay sa larangan ng sining sa buong mundo, tulad sa pag-arte, pagpipinta, pag-awit at pagsayaw. Kaya naman hindi nakapagtataka na dalawa sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong ang bumida sa Le Corsair na isang ballet presentation. Dalawa sa ating mga kababayan ang nagtanghal at hinangaan ng mga dayuhan, si Gary Corpus na tubong Nueva Ecija at si Luis Cabrera na taga Marikina. Ang dalawang kabataang ito ay nakapagtanghal na rin sa iba't ibang bansa at sumali sa mga dance play gaya ng The Sleeping Beauty, Don Quixote, The Nutcracker, Romeo and Juliet at iba pa. Bukod sa mga Chinese, hindi mawawala ang mga audience na Pilipino upang suportahan ang dalawa nating mga kababayan. Sobrang happy po na na-share po namin sa mga kababayan po namin yung talent na binigay sa amin. Na sana po na-enjoy din po nila. Hopefully po manood pa po sila ng mga shows po na narating. Inspirasyon ni na Luis at Gary ang kanilang pamilya at mga manunood sa tuwing sila ay magtatanghal saan man dako ng mundo. Inspiration po, syempre po, family. Tas na-enjoy po talaga namin every moment. Kasi kung fake nyo po siya i-act, parang hindi po siya mag-work. Makikita po ng audience na ay parang fake. So kailangan nyo po talaga i-embody yung character na... Yung iniisip ko po is maka-share. May share sa mga manonood na yung binigay na talent sa akin ni God para, ayun po, ma-inspire yung mga tao, matouch kahit po na sa ilan sa sandali lang. Humanga naman si Septim Weber sa husay ng dalawang Pilipinong mananayaw. Well, Gary and Luis are really special artists. They come with amazing classical technique. They're technicians and they're artists, but they dance with a kind of passion and openness. They're very respectful. I think how they approach the ballet is maybe a metaphor for the best in the Filipino culture and personality. They're warm, open and honest. Bagaman hindi pangkaraniwan sa mga kabataan lalo na sa mga kalalakihan ang mahilig sa pagsasayaw ng ballet, pinatunayan lamang ni Gary at ni Luis na walang mahirap basta't handa kang abutin ng pangarap at makapagbigay karangalan at maipagmalaki hindi lamang ng kanilang mga magulang kundi maging ng mga kababayan nating Pilipino. Ferdy Petalio, UNTV News and Rescue, Hong Kong. Umabot na sa 1 bilyong piso ang halaga ng cocaine na natagpuan sa karagatang sakop ng Pilipinas simula pa noong Pebrero. Hanggang sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad kung saang bansa galing ang cocaine at kung saan ito dadalhin. Mula sa Kamkrame, nasa telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng balita. Yes, Leia! Magandang tanghali sa Floor. Umakyat na nga sa 1 bilyong pisong halaga ng cocaine na natagpuan ng mga mangingisda sa mga baybayin ng eastboard ng Pilipinas sa nakalipas na buwan. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Bernard Banak, aabot na sa 217.3 kilo ang bloke-blokeng cocaine na na-recover at nasa mahigit 1 bilyong piso na ang halaga nito. Noong buwan ng Pebrero, natagpuan ng mga mangingisda na palutang-lutang sa dagat sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island, Davao Oriental, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon at Aurora ang bloke-blokeng cocaine. Pinakahuli na natagpuan ay ang 14 bloke ng cocaine sa Burgos, Surigao del Norte na may katulad ng nakuha noon sa Barangay Pacifico, San Isidro, Surigao del Norte noong Pebrero. Una lang iginiit ng pambansang pulisya at ng PIDEA na hindi para sa Pilipinas ang mga cocaine at sa halip ay ginawa lamang transshipment point ang bansa. Hindi pa naman malinaw kung saang bansa ito nanggaling at kung saan naman ito dadalhin. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Leia Ilagan. Nagulat mula sa Kamkrame. Siyam katao ang naaresto kaugnay sa paggamit at pagbebenta ng iligal na droga sa Makati City. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Isa na namang suspected drug den ang sinalakay ng mga pulis sa Makati City kagabi. Sa tulong ng isang infotext na natanggap ng Makati City Police Station, natunto ng target area sa Alagao Street, Barangay Comembo, bandang alas 8:30.
Ang naturang bahay na sinasabing pagmamay-ari ni Pascual Flores alias Pati ay ginagawa umanong one-stop shop kung saan binebentahan at gumagamit ng shabu ang mga parokyano nito. Kaya nung natanggap namin itong information na ito, nagpalakad kami ng mga operatiba para i-validate yung lugar at tinignan namin kung merong mga Pati Flores at mga Tete Flores din sa lugar na ito. So nag-positive naman. Kaya pinagplanuhan at ikinasanga namin itong bypass operation. Nang pasukin ng mga kawani ng Drug Enforcement Unit ang bahay ni Flores, ay natsempuhan dito ang 8 pang suspect na gumagamit ng shabu. Nasabat sa mga ito ang 53 sachet ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia at 300 pisong buy-bust money. Nang tanungin ng isa sa mga suspect kung siya ay gumagamit ng shabu, ito ang kanyang naging sagot. Gumagamit ba kayo, ate? Dati po. Dati? Kailan ang huli? Matagal na po. Maalala nyo pa? Last week po. Maharap ang mga suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Mayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Nakatakdang magsagawa ng Voters Registration Verification System ang COMELEC sa Nueva Ecija bilang isa ito sa mga bayang napili ng poll body na gawin ang nasabing sistema. Narito ang ulat ni Danny Monar. Isa ang Nueva Ecija sa tinukoy ng Commission on Election bilang pilot area sa Region 3 na nakatakdang gumamit ng Voter Registration Verification Machine sa halalan sa Mayo. Ang BRBS ang tutukoy kung ang isang individual ay eligible bumoto sa isang lugar. Ayon sa COMELEC, sa pamamagitan ng paggamit ng ganitong sistema, makakatulong ito sa paghahanap ng mga pangalan ng botante. Bago siya makahingi ng kanyang official ballot do sa ating chairman, dadaan muna siya dito sa ating BRBM na tinatawag. Sa pamamagitan ng kanyang fingerprint, mahahanap na yung kanyang pangalan at ang kanyang biometrics. Kabilang sa mga lugar kung saan isasagawa ang Voter Registration Verification Machine ay ang Maynila, Quezon City, Caloocan City, Davao City, Pangasinan, Cavite, Cebu, Negros Occidental, Zamboanga del Sur, Davao del Sur, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Iloilo, Misamis Oriental at Nueva Ecija. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng information dissemination ng COMELEC sa mga botante ukol dito. Danny Monara, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Bumisita kahapon si Police General Oscar Albayalde sa Police Regional Office 1 sa San Fernando, La Union. Ito ay upang tingnan ang kahandaan at preparasyon ng pulisya sa seguridad bilang paghahanda sa darating na national at midterm elections. Mula sa La Union, nasa linya ng ating komunikasyon si Toto Fabros, live. Magandang tanghali, Toto. Magandang tanghali, Janice. Nagsagawa ng closed-door meeting si Police General Oscar Albayalde kahapon sa Police Regional Office 1 sa Camp Oscar Torrendo, San Fernando, La Union. Layunin nito na tignan ang kahandaan ng pulisya sa Ilocos Region sa darating na May 13, 2019 midterm election. Dinalawan ito ng mga police director mula sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Samantala, 2 bayan sa La Union ang tinukoy na nasa red category sa Region 1. Ito ang bayan ng Sudipen at Balawan sa La Union. Ito yung tinitingnan natin, sabi ko nga, even lalong-lalo na yung may mga nasa red category na mga probinsya natin. To ensure yung kanilang preparations at kung ano ang kailangan pa nila that we can provide from the national headquarters. So, not necessarily kasi naman na yung mga nasa red category, we expect violence already. No? Ang tinitingnan nga natin dito is yung mga proactive measures na ginagawa ng mga iba't ibang mga units on the ground. No? Para dito sa sinasabing risk factors, reduction of risk factors. Panawagan naman ni Police General Albayalde sa mga tumatakbong kandidato na gawin ang halalan sa sibilisadong pamamaraan. Balik sa iyo, Janice. Maraming salamat, Toto Fabros. At yan ang ating mga balitang Prom D. Ako si Janice Hente, mayong udto. Hinahangaan ng ilang guro sa Taytay, Palawan dahil sa kanilang ipinakitang kabutihan.
Viral ngayon sa social media ang video ng mga ito kung saan ibinili nila ng bagong uniforme ang magkapatid na nakasuot ng lumang damit at tsinela sa araw ng kanilang moving up ceremony. Narito ang report ni Grace Casin. Umani ng papuri sa social media ang mga guro sa Julio Arzaga Elementary School sa Taytay, Palawan. Sa Facebook post ni Abigail Bungalso makikita ang moving up ceremony sa naturang paaralan. Pero kapansin-pansin ng isang bata na naiiba dahil luma ang suot nitong damit. Napansin ko po yung bata na nakatsinelas lang, nakapolo din po siya pero may print po yung polo niya. Makikita mo naman po na lumang-luma po yung suot niya. So naawa po ako sa bata. Matapos mapansin ang suot ng bata, ilang sandali pa makikita sa video ang pagmamadali ng mga guro sa isang sulok na binibihisan ng bagong damit at sapatos ang bata, pati ang kanyang kapatid. So nakita ko po na nag-aambagan na po yung mga teacher doon para po pambili ng gamit ng mga bata. So nung nakabilahan na po nila ng gamit, pinabihisan po nila yung bata. Kaya pag-akyat sa stage ng magkapatid para tanggapin ang kanilang certificate, walang mapaglagyan ng saya ng mga ito at ang kanilang mga guro. So makikita mo po doon, pagbaba nila ng stage, makikita mo naman po sa mga bata na sobra yung saya po na yun nga po nagkaroon sila ng bagong damit. Ang post na ito ni Abby ay umani na ng 20,000 shares. Sari-saring papuri na rin sa ginawa ng mga guro ang nakapost sa video. Kinilala rin ng Department of Education Mimaropa Region ang determinasyon ng magkapatid na makapag-aral at nagpasalamat ito kay Abby at sa mga guro ng Julio Arzaga Elementary School. Ayon sa ilang netizens, sa istoryang ito makikita na totoo ang kasabihang ang mga guro ang nagsisilbing pangalawang magulang ng mga estudyante. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.